Pag-usapan po natin ang bentahin ng China ang nakakatakot na kalaban sa championship sa Asian Games sakaling makausad po ang Gilas sa kampyonato. At si POC President Bambol Tolentino, matigas po ang paninindigan para sa Gilas Pilipinas. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat po. Sa kabila ng issue sa hagok para kay Calvin Abueva at iba pang kasama sa Gilas Pilipinas, nanindigan po si POC President Bambol Tolentino na ipipilit nila ito. Ano nga ba ang pahayag ni POC Pres Bambol tungkol sa issue? Ito po ang sinabi niya sa report ng Philstar. Ipipilit namin to ng 1,000 beses. Ipipilit namin to sa tuwing tatanggihan nila to. Hindi sinusukuan talaga ni POC President Bambol Tolentino yung issue kay Calvin Abueva at mga kasama sa hanay ng Gilas, di ba? Maganda po yun kasi nagpapakita lang yun na seryoso ang pamunuan na mapaganda po ang hanay ng pambansang koponan. Pero hindi rin natin pwedeng sisihin kasi yung hagok kasi sa simula pa lang siguro alam na nila na kapag hindi nakalista yung isang atleta, hindi sila pwedeng isama, lalo na kung apila yung pinag-uusapan dyan, di ba? Yun ang mabigat po rin kasi, no? Sa isyong bumabalot po sa Gilas at sa relasyong China at Pilipinas, may hatid na panalangin si POC President Bambol. Ano ang dasal niya ngayong papalapit or gaganapin na ang Asian Games? Ito pong sinabi ni POC President Bambol Tolentino sa report ng Philstar. Nagdadasal kami para sa patas na palakasan at lubos kaming umaasa na ihiwalay ang iba pang issue sa mga laro. Walang lugar ang geopolitics sa palakasan. Pinag-iisa kasi nito ang lahat. Lahat naman kasi tayo aware sa mga kaganapan mula po sa relasyon ng dalawang bansa hanggang sa sports or palakasan. Matagal na po magkakumpitensya ang Pilipinas at China sa larangan ng basketball. Kaya siguro asahan na natin na magiging maganda yung makbakan, lalo na at tinalo ng Gilas ng China sa World Cup. So i-assume na natin na babawi talaga sila in case na makarating po tayo talaga doon sa dulo, no? Kung makalaban talaga natin sa championship or kung makarating tayo sa championship ang Gilas Pilipinas. Sa 5 players ng Gilas Pilipinas na nakabinbin ng approval mula sa hagok, isa ang sinasabing mabilis na maa-approvean or mabilis na makakapasa sa review ng organizing committee. Sino ang Gilas player na to at bakit inaasahang mabilis siyang makakapasa sa hagok? Ito po ang sinabi ni Sir Ruben Tirado sa kanyang report sa Spin. Inaasahang maa-approvean si Lassiter bilang kapalit ni Pugoy na na-release dahil sa issue sa kalusugan. Si Lassiter ay bahagi ng 37-man list. Gayun din si Ross, Alas, Perez at Tolentino. Doon tayo sa mga nakalista. Halos sigurado na si Lassiter base po sa article ni Sir Ruben Tirado kasi papalitan niya si Pugoy, di ba? Ang walang kasiguruhan is yung appeal kay Romeo, Abueva, Perkins at Tautua kasi hindi talaga sila nakalista sa naisumiting listahan mula po sa pamunuan ng kuponan. Mabigat po yun. Nakaschedule na laruin ng Gilas Pilipinas ang kuponan ng Changwon LG Shakers mula sa Korea ngayong Friday, September 22. Sino-sinong players ang gagamitin ni Coach Steve Cone? Ito po ang sinabi ni Sir Ruben Tirado sa kanyang report sa Spin. Ibinunyag ni Coach Steve Cone noong Huwebes na sina Chris Ross, Kevin Alas, Arvin Tolentino, CJ Perez at Marcio Lassiter at hindi si Calvin Abueva at mga kasama nito ang maglalaro sa tune-up game na gaganapin sa ganap na alas 4 ng hapon sa PhilSports Arena. Ibig sabihin po, out si Calvin Abueva, Terence Romeo, Mo Tautua at Jason Perkins sa bakbakan po magaganap ngayong Biyernes. Mamayang hapon po yan kahit hindi sinusukuan ni POC President Bambol Tolentino. Right move po yun ni Coach Tim Cone kasi walang kasiguruhan po yung apila kay Abueva, di ba? Nauna na pong naiulat kasi na hindi po pinayagan ng hagok. Doon sa mga nagtatanong kung may live broadcast ang bakbakan, wala po tayong balita tungkol dyan eh. Isa lang po sigurado natin, pwedeng panoorin po ng live at libre. Sa PhilSports Arena po yan kasi wala pong ticket. Base po yan sa inilabas sa pahayag ni Coach Tim Cone itong nagdaang araw. Sa mga players na bagong pasok muli sa Gilas Pilipinas, katulad ni Lassiter, Ross, Perez, Alas at Tolentino, anong masasabi dito ni Coach Tim Cone? Ito po sinabi ni Coach Tim sa report ni Richard D. sa The Manila Times. Napakatalino, matalinong players. Mabilis din sila makapick up ng mga bagay-bagay. Kaya lang, na-overload namin sila sa punto na to. Kaya pakikibaka sa kanila yan kung minsan. Mula na rin po mismo kay Coach Tim Cone, smart players naman yung mga nabanggit. Kaya sa tingin po natin, hindi na rin sila mahihirapan sa laro kung may bago man na adjustment na gagawin si Coach Tim. Unang-una, kasama rin naman kasi sila or si Coach Tim Cone sa Cambodia kung saan tayo kumuha ng ginto, di ba? Kung matatandaan natin, kasama rin ang ilan po sa kanila doon. Kaya tsak, mabilis din nilang magagamay or makukuha yung sistema ni Coach Tim Cone na gagamitin dito sa Asian Games. Sa pagharap ng Gilas Pilipinas sa Changwon LG Shakers, anong inaasahan ni Coach Tim Cone dito?
Ito po ang sinabi ni Coach Tim sa report ni Ray Joble ng Daily Tribune. Hindi ito ang pambansang kupunan ng Korea. Pero kahit paano, mararamdaman natin sa kanilang Korean brand of basketball. At alam namin na nag-improve na ng husto ang players nila tulad na nakita namin sa mga nakaraang taon sa Korean Basketball League. Advance yung mentality ni Coach Tim kasi totoo yun eh. Kahit paano, mararamdaman nila yung style ng basketball sa Korea kung saan naglalaro si Renzo Bando, di ba? Yun naman talaga kailangan, di ba? Yung makakuha tayo ng kahit konting kaalaman sa iba tapos i-apply sa mga nakalinyang bakbakan lalo na kung sakaling makaharap ng gilas ang Korea Nationals na pinangungunahan ngayon ni dating PBA import Ricardo Ratliff na ngayon ay tumutungo sa pangalang Raguna. Paano nga ba makakaharap ng gilas Pilipinas ang Korea kung sakali sa Asian Games? Ito po ang sinabi ni Sid Ventura sa kanyang report sa ESPN. Ang gilas ay nasa Group C kasama ang Bahrain, Thailand at Jordan. Haharapin ang ikalawa at ikatlong kupunan sa Group C, ang ikalawa at ikatlong kupunan sa Group D na kinabibilangan ng Japan, Korea, Qatar at Indonesia. Alinman sa Indonesia, Japan at Korea, tsak bakbakang umaati kabupuyan kasi lahat sila malimit nating nakakalaban sa torneo, di ba? Siguro depende na lang talaga sa preparation yan at sa pakaramdam ng players habang nasa court. Lahat kasi sila naganda, di ba? So, depende na yan sa players kung mai-intimidate sila sa kabakbakan po nila. Sana hindi, no? Alin bansa ba talaga magiging balakid sa gilas Pilipinas para makuha ang kampyonato sa Asian Games? Ito po ang sinabi ni Sid Ventura sa kanyang report sa ESPN. China at Iran ang posibleng mangunang kupunan sa Group A at Group B. At syempre, ang bentahe mapupunta sa host na China. Ipapasok naman ng Iran ang pinaka sa kanilang kupunan. Pero wala na sa kanila si Hamed Haddadi. Gayunman, balakid pa rin sila sa paghahangad ng Pilipinas ng unang medalya sa loob ng 25 taon. Yung bentahe talaga delikado, di ba? At alam natin na sasamantalahin po yan ng China. Sino man ang maging kabakbakan nila sa kampyonato. Iran man yan or Gilas, tsak, ipaparamdam ng China bentaheng yan. Hindi tayo magkakamali po dyan. Nung nakaraang World Cup, nakita natin sa TV screen ang disappointment ng mga Chino. Nanood po sila ng live sa gallery habang ang mga Pinoy, masasaya po sila nung time na yon. So, time naman nila ngayon kasi ando sa baluarte nila. Matira na lang ang matibay siguro dyan, di ba? Ganun na lang yung mentality. And of course, doon sa skills na ipapakita po ng ating basketball players. So guys, maraming salamat.